Okay, so welcome to module number 2, the significance of the feasibility study. So sabi nga natin, ang feasibility study ay talaga namang importante. Ayan. Oh, by the way, may plugging nga pala ako dyan, yung aking YouTube channel. Ayan. Baka naman, baka lang, baka gusto nyo mag-subscribe para i-upload ko to sa ating YouTube channel mamaya. Okay. So, pag sinabing significance, ibig sabihin importante. Okay? Gaano nga ba siya ka-importante? Ayan. Ito guys, yung reason kung bakit sinasabi na importante siya. Okay? Ito yung pinaka-purpose or contribution ng feasibility study to us. Just to add, ang feasibility study nga pala guys is not necessarily, okay? Not necessarily for new business proposal. Hindi lang siya pang bagong business na itatayo. Pwede rin kasi siya sa mga existing business na merong bagong gustong i-offer. Okay? O kaya naman, mga existing businesses na nagpaplano ng expansion. So, since nagpaplano sila ng expansion o kaya pumasok sa ibang industry, so tendency gusto nilang i-test bago nila gawin yung project. Okay? Okay. Saglit lang guys. Ayan. So, therefore, possible purposes of a feasibility study. Number 1, the market information on the plan to expand. So, we can also use feasibility study as a source of market information para sa expansion nga na gusto natin gawin. For example, halimbawa, from your original business, meron kang gustong pasuking bagong linya o bagong line. So we can do a feasibility study to find out more about the market. Okay? Tsaka para makita din natin kung yung bang bagong business line or product line na papasukin natin ay promising. O baka mamaya, baka magaksaya lang tayo ng ating investment, ng ating resources. Klaro ba? Anybody would like to add? Okay. How about number 2? Take nyo nga yung number 2. Product information on the plan to offer. Yes, Lina. Wala na? Oh, okay. Akala ko nagtataas siya. Okay. So, number 2 is product informations on the plan to offer new product. So, ito na nga yun. Halimbawa, di ba? Papasok tayo sa panibagong product line. Gusto natin makasiguro muna tayo kung maganda ba yung market na to, kung talagang meron pa bang place for us, kung gaano ba kalakas yung competitors, para makita din natin kung kaya ba natin makipagbardagulan sa kanila. Okay? Hindi naman mali ang maging maingat, di ba? Kasi baka mamaya nakita nga natin na ganito, gusto natin pasukin, hindi naman pala tayo handa. So with the feasibility study, we can get more product information, mas magiging effective ngayon yung magiging decision natin kasi napaghandaan na natin. And at the same time, it could also be a source of your innovation. Katulad niyan guys, sa business na ipopropose no, pwede namang existing na eh. Pwede. Kaya lang, mag-i-inject tayo ng innovation. O, di ba? Mag-i-inject tayo ng bago. Hindi pwedeng yung existing na to, the same pa rin. Mawawalan tayo ng distinction. Okay? Nagkakaintindihan tayo, guys? Okay. Number 3.
A feasibility study could also act as competition analysis. Diba? Tignan mo. Mas magkakaroon ka ng idea, no? Magkakaroon idea kung gaano kabigat ang kalaban mo. Mapaghahandaan mo siya. Mapaghahandaan mo. Kaya, it's a good one na talagang nagko-conduct tayo ng study. Now, meron akong mga students before, guys. Ang galing ng pagkakagawa ng kanilang comparative analysis. Kasi ang sabi ko sa kanila, gawin natin para hindi, para common sa atin lahat. Gawin natin na nakabase tayo sa 4 P's. So, ang comparison nila from product hanggang place or distribution. Talagang isa-isa nila. Competitor 1, competitor 2, competitor 3. Eto sila. Eto kami. So, talagang may comparison. So, ang ginawa nila, guys, yung sa inilagay nila na offer nila, inaral muna nila yung kalaban nila bago sila nag-set nung sa kanila. O, di ba? Galing. Ganun naman siya talaga. And number 4, demand study on the plan to launch a new service. A demand study. Meron pa ba talaga? Baka kasi wala na. Di ba? Pero alam nyo, may isang magaling na dumiskarte dyan. Si Big Bro. Alam natin si Big Bro, di ba? Kilala naman natin siya. Sa Nabotas, may Big Bro din, di ba? Doon sa mga taga-tansa, meron dyan. Bago magpabahay, may Big Bro dyan. Oh. Dito sa amin sa Concepcion, may Big Bro din. Sa Acacia, may Big Bro din. Halos lahat na yata ng barangay, may Big Bro. Oh. Pero bakit nga ba pumatok itong si Big Bro? Oh. Ano ba ginawa niya? Nung nag-competitive analysis siya, nag-PSIB siya eh. Napansin niya, uy, teka, lahat pala sila mahal ang presyo. Tapos, same size pero mas mahal. Inaral niya ngayon yung kanyang resources. Inaral niya ngayon yung kanyang costing. Kaya palang gawin to ng ganito. Medyo mas mababa. Kaya kita mo naman ngayon, guys, si Big Bro pinipilahan. Ginaya siya ngayon ni Sugar Daddy. Di ba? May Sugar Daddy rin ba sa Nabotas? Meron din. Ang presyo nitong dalawang to, di ba, balikatan lang? Big Bro po 29. 28 po ata sa kay Daddy. Di ba? Di ba? Talagang tinapatan ni Sugar Daddy. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman dating ganun ang price ni Sugar Daddy. Medyo mataas din si Sugar Daddy dati. Kasi dito sa Malabon, ang ulam kong unang Sugar Daddy na nakita ko is a Long Concepcion. Pero ang pricing niya, katulad ng pricing ng mga una, kulang 100 yung isang malaki. Ganun. Kay Big Bro, bigla ka ba naman banata ng 39? Diba? Ang hirap pabulin ng 39. Pero humabol si Sugar Daddy. Bakit? Nakita niya, ang laki ng demand for Big Bro kasi yung price. Kasi naman, guys, puro powder lang yun. Magkano lang naman ng powder tsaka yelo. Konting gatas, konting arnibal, diba? Konti-konti lang naman. Tapos ang presyo nyo ganun kamahal. Yun. Nadali tuloy kayo ni Big Bro. Tsaka ni Sugar Daddy. Ayan. So these are the classifications of feasibility study according to the investment, project, status of project, industry, nature of management, at saka liability of investors. Now, actually, itong klase ng feasibility study na to, medyo the same din siya dun sa klase talaga ng mga businesses na. Okay? Now, halimbawa,
sa investment, as to amount of investment, nandyan yung micro, small, medium, at saka large entities. Okay? So, halimbawa, doon tayo kay kay amount of investment. Ayan. Micro. So, sa ganitong klase ng PSIB sa micro, normally daw, ang investment niya pumapalo ng 3 million and below. So, yung sa atin, nasa micro. Kasi 1M eh. Ang small, mula 3 million hanggang 15. Ano yan based sa Philippines yan. Si medium naman ay mula 3 million, mula 15 million hanggang 100. Pag lumagpas sa 100, large entities na yun. Guys, ito ay total asset. Okay? Total assets. Hindi to hindi lang ito yung cash, kundi total assets. So kung meron silang mga lupa, kasama yon. Okay? Kaya total assets. Maliwanag tayo? Okay. Natural guys, kung sakasakali kung ito ay large, ay asahan mo na mas madugo ang PSIB study mo. May siyempre, pag hindi ka naging madugo ang PSIB study mo dyan, ang laki ng pinag-uusapan natin ditong investment. 100 milyon. Yun yung 3 million lang guys, sigurado ako mag-iingat ka na eh. Diba? Kasi 3 million is 3 million. Oh. Diba? Next dito is yung according kay industry classification. Kay industry classification, madami nga kasing industry. Yan. 8 yung nakalagay sa notes natin, dinagdagan ko ng 2. Ayan. So, ang maganda lang dito guys, sa PSIB natin, hindi natin nililimit yung PSIB natin into manufacturing. Pwedeng service. Pwede naman. Pero, malimit kasi pinipili nila na nasa production. Pero, iba na kasi situation ngayon, di ba? Pwede naman na na service kung talagang yun yung gusto nyo eh. Okay? Ang hirap kasi kung iba yung gusto mo tapos ipupush namin sa iyo na ito na lang wala kang alam doon. So doon tayo sa kung ano yung alam mo. Okay? Now, isa dito likely papasok diyan kung ano yung business mo. Okay? Kung mga story malamang nasa merchandising ka. Ayun. So, next dito, guys, yung nature ng management. Siyempre, hindi ko na yata na-ilagay dito. Hindi na nga. So, mamaya na yan. So, as to the nature of management, yan. Ito, yan. As to the nature of the management, the proposed business entity may either be administered by a newly hired managerial personnel o kaya naman, yung mga old-timers natin. Pwede naman. Di ba? So the nature of the project is highly influenced by whether there will be new management or not. Baka ang pagma-manage pa rin ito ay yung dati pa rin. Depende yan. Okay? Sa liability naman ng investors, siyempre si owner, automatic yon. Si investors kasi minsan meron lang siyang limited liability. Kung minsan nga, wala pa talaga. Kasi limited lang siya. Okay? Kunwari, partnership, limited partner lang siya. So, hindi siya apektado. Okay? So, iniisip din natin yan, guys. Kaya yung iba, ang sinasuggest, mag-general partnership tayo kung partnership ang pipiliin. Para lahat may liability. Yan. Lahat sila ay pwedeng habulin. Sa liability ng investors, mamili na tayo kung anong magiging ownership natin. Tayo ba ay magiging sole proprietorship o partnership? Kung sole proprietorship, matik yun guys. 100% ang liability mo. Pero kung partnership, yan, pwedeng may full liability, katulad ng general partnership, or pwede rin namang limited lang. In case na ikaw ay limited partner. So, limited lang din yon yung partners, yung liability mo. Okay? Yan. Kung korporasyon, mas lalong walang problema.
Kasi kung stockholder ka, kung shareholders ka, may limitation din yun. Kung hanggang magkano lang ang investment mo, hanggang dun lang ang accountability mo. O, di ba? Okay na okay. Hindi ka masyadong mahahabol hanggang sa yung personal property mo. Hindi hahabulin yun. Kasi safe ka dun. Okay? Okay. Next is, doon tayo sa components. Yan. So, key components of a PSIB study. So, una sa lahat, syempre, title page. I guess, alam nyo na yun, no? Ang makikita sa title page, syempre, it's the title of the study. Okay? Pero guys, sa title pa lang, dapat may idea na sila kung ano ang content. Oo, hindi naman nilalagay ang title ng ganun-ganun lang. Syempre, sabi nga, your title page should also include the names of the project leader, the project members, along with their job titles kung meron. Halimbawa, siya ang secretary. Pero sa atin, baka hindi na. Leader na lang. Okay? So, you might also consider including the date the project is set to start. Okay? So, yun sa atin, magkakaroon tayo ng template para sa title page. Sa table of content, alam na natin kung ano laman nito. Ang purpose ito is para madaling hanapin. Para madaling hanapin ng reader kung nasaang page yung gusto nilang malaman. Halimbawa, interesado ako sa table na to, malalaman ko kung nasaan. Okay? Kasi makikita ko, table of contents sa page 21. O yun. Alam ko na. Executive summary. Yan. Ito yung first major component ng iyong PSIB study. Dito, you should include your introduction. Yan, introduction. The desired solutions and overview, kaya executive summary. Now, included sa executive summary, yung highlights. Highlights ng apat na feasibility. Yung marketing, yung management or organizational, yung technical, at saka yung financial. So, yung very essential, yun ang inilalagay natin sa executive summary. Kasi parang ang purpose is, para pag binasa ko to, may idea na ako kagad sa loob. Kailangan, pag binasa ko to, mas lalong tumaas ang level of interest ko na basahin yung buong study mo. Yun ang nilalagay sa executive summary. Okay? So, ano pa ba yung nilalagay natin sa executive, sa PSIB natin? Ayan. Market feasibility. Dito, yung marketing aspects ay nandun. Yung industry analysis, nandun din. So, kumbaga, ito ang magbibigay sa atin ng idea sa ating marketability. Kasi nandito pati yung sino yung customer, ilan yung demand, ilan yung gustong bilhin, ano yung mga strategy na gagamitin. Nandyan lahat sa lahat kay market feasibility. Si technical naman, dito naman nakalagay yung mga operations. Okay? Halimbawa, isa sa pinaka-importante sa technical, production capacity. Diyan marami nagkakamali sa production capacity. Bakit? It turns out that they are producing more than what they are capable of. Minsan naman, they produce less kaysa dun sa nakalagay sa data. Hindi nagtutugma. So, kaya kailangan very particular tayo. Ngayon, yung location, yung itsura ng loob, yung floor plan, yung 3D presentation, yan. Nandiyan kay technical yan. Not to mention some of the expenses tulad ng mga annual utilities expense, mga ganon. Salaries and wages is also, kaya lang si salaries and wages nasa ano pala yun. Minsan na isasama sa technical, pero madalas nasa management. Yan. Okay? Si financial, recording to. Okay? So si financial, yung lahat ng transactions, kinokolate niya kay financial. So si financial naman ang bahalang mag-ayos kung paano niya gagawin yun, paano niya ipe-present ng maayos. Now, in fairness guys, no? May mga marurunong na 4th year college na gumagawa ng financial statement.
So, pwede kayong magpatulong sa mga ganun. Okay? Kasi marami tayong concern sa sa financial tulad na lang ng financial report, di ba? Income statement, balance sheet, cash flow, tsaka yung changes of changes on owner's equity, mga ganun-ganon. So, kaya mainam kung may alam siya or mas maganda siguro kung accounting student siya, no? Para medyo may alam talaga sa sa paggawa ng financial statement. Okay. Next, we have this organizational feasibility. So, nandito na yung organizational structure, yung yung number of personnel, their qualifications and the likes. So, nandyan lahat yan. So, yung management aspects, managing people, administrative, nandyan yan. The second to the last is conclusion. Dito, de-decisionan mo na. Go or reject. Ngayon, kapag sinabi mo proceed, explain kung bakit. Detalye mo ngayon. Bakit ko sinabi na they should go? Bullet number 1, bullet number 2, number 3, number 4, number 5. Sir, no, wag. Again, 1, 2, 3, 4, 5. So at least meron kang reason. Hindi ko lang feel, sir. Hindi kasi ako mahilig sa ganyan Hindi pwede yung ganun. Kasi when you are evaluating, you evaluate as a leader and not as you. Okay? Okay. Appendices and reference pages. Optional section kasi nandito lang naman yung mga details, yung mga detalye. Okay? So, in case sa appendices and references, you will get a resume na lang or curriculum vitae para sa reference page. Para doon natin ilalagay yung yung mga tumulong sa inyo, yung mga tumulong mag-conduct ng study, mga ganun. Diyan natin ilalagay. Question? Walang tanong? And that will be all for today. Sakto guys 3:30, 1 hour lang. Okay, thank you very much guys.